Usapan naman natin itong si Cheese Escudero. Mukhang hindi ko nasama dito yung mukhang hindi ko nasave Etong si George Garcia. Pero anyway, wala dito mga kababayan. Eto, hindi pa ligtas etong si Cheese Escudero mga kababayan. Sigurado matatapos ang karir nito pag nagkataon. Siguro sinisisi na ngayon mga kababayan ng COMELEC, no? Ano ba nangyari dito kay Cheese Escudero mga kababayan? 'Di ba mayroon pong nag-file ng kaso sa kanya na kung saan mga ka-GP Natics itong si teacher John Barry Tayam. Humiling ito sa Supreme Court. Nung una kasi mga kababayan, doon lang sa Committee on Ethics, 'di ba? Sa Ethics Committee nagreklamo. Kaya lang walang nangyari doon mga ka-GP Natics. Tapos dahil nga may reklamo, etong COMELEC nagkaroon sila ng motu proprio investigation. Motu proprio daw. Their own initiative, sabi nila mga kababayan. At they found out na ito donor ni Cheese Escudero, he donated 30 million in his personal capacity. Hindi daw ito nanggaling bilang membro, mga kababayan, or bilang isang tawag dito, kontraktor ng gobyerno. Yan ang sinasabi mga kababayan. Kaya lang, syempre, dahil nga pinawalang sala na siya ng COMELEC mga kababayan, humiling itong si John Barry Tayam mga kababayan sa Supreme Court. At ang Supreme Court ay pinagbigyan po ang kahilingan na sige, i-review namin ang utos na ang desisyon ng COMELEC hinggil sa bagay na to. Pero para mabigyan kayo ng magandang update hinggil sa bagay nito mga kababayan, ito, pakinggan nyo. Ano po yung naging recommendation at ano po yung action nyo dun sa... Argo! Okay. First of all, ipapaliwanag ko sana na ang legal backing nung ginawa namin, the action of the commission ay motu proprio. So, it was at our instance. Dexter Baldestoy. And it was not adversarial. Walang nagreklamo sa amin. So, basically, ang aming Political Finance and Affairs Office, headed by Director Prime, kasama ko siya ngayon, so that if you have questions on how they resolved it, he can answer. No? So basically, it was motu proprio and it was purely administrative. Okay? So pag purely administrative, like all other SOTSES na inaaral namin from 2022 to 2025, lahat po yon ay may procedure followed ang aming PFAD, basically. So, ang intent ng filing ng SOTSE, you must remember, ay to promote fairness sa elections. Kasi SOTSE, kaya hinihingi ang expenditure and contributions, kasi sinusunod natin yung batas promulgated by 7166. Candidates and political parties are only allowed to spend so much per voter. If you will recall. So, kung halimbawa, candidates, President, Vice President, 10 pesos per voter, 3 pesos for ordinary candidates, political parties, 5 pesos. So, basically, ang SOTSE is to check administrative work. It's SOSE, not SOTSE, is to check kung nag-overspend ka. So, secondary lang yung prohibited actions like prohibited contributions. So, basically, that is very important so you understand. Okay, so mga kababayan, again, sinasabi dito ng abogado na to ng COMELEC mga kababayan ay dinismiss nila yung kaso, yung kanilang motu proprio investigation hinggil po doon sa contribution ni Cheese Escudero because itong si Lawrence Lubiano, mga kababayan, ay nag-donate in his personal capacity.
Yun ang sinasabi nila, mga kababayan. Hindi daw ito nanggaling yung 30 million pesos mga kababayan doon sa kumpanya na may kaugnayan dito kay Lawrence Lubiano, mga kababayan, na may contract sa ating gobyerno. Ngayon, sinasabi rito nitong si John Barry Tayam, the Supreme Court has admitted a petition filed by a private school teacher seeking to overturn a ruling that cleared Senator Francis Chis Escudero of any violation of election law over a 30 million campaign donation. Petitioner John Barry Tayam, ito na nga sabi niya, is asking the High Court to review the recommendation of the Commission on Election Political Finance or and Affairs Department or PFAD, which earlier terminated its investigation into Escudero and businessman Lawrence Lubiani for lack of evidence. PFAD had ruled that the donation made by Lubiano, president of Centerways Construction and Development Inc., was given in his personal capacity, not on behalf of the company. Pero sinasabi nitong si John Barry Tayam, mga kababayan, nung inaudit niya itong Centerways, may nakikita siya dito na parang lapse, na merong irregularity. May nawawalang certain amount, mga kababayan, na parang hindi 30 million parang more than 30 million na hindi alam kung saan po ipinunta. So therefore, parang sinasabi ni Barry Tayam na malamang yung 30 million na nawawala dito sa pondo ng Centerways, yung pera nila, ito yung pera na inilabas ni Lawrence Lubiano para ibigay dito kay Chis Escudero, mga kababayan. Kaya lang, ang kulang kasi dito ay kulang ng ebidensya. Kulang ng ebidensya para patunayan yung aligasyon na yon. Kumbaga, conclusion lang yon, mga kababayan, ni John Barry Tayam. Kaya itong COMELEC, sinasabi nila na kulang ang ebidensya. Itigil na natin tong investigasyon na to dahil wala naman tayong kayang patunayan. Ngayon, hindi pumayag itong si petitioner John Barry Tayam, kaya umakyat po siya, mga kababayan, sa Supreme Court. At ito nga, gusto niyang i-overturn yung ruling na ginawa ng COMELEC, yung resolution na ginawa nila dito, mga kababayan. Bakit? Sabi dito, the distinction is said meant the contribution did not violate the Omnibus Collection Code's prohibition of donations from individuals or entities holding government contracts. Centerways is among the firms that secured major projects or portion of the government flood control projects during the early years of the Marcos administration. Tayam, however, challenged his interpretation, arguing that Lubiano and the company are effectively one and the same. Of course, mga kababayan. Bakit kanyo? Para sa akin ikaw, sabihin mo, mga kababayan, nasa loob ka ng korporasyon na mayroong major portion sa mga flood control projects ng gobyerno. Maaring yung pera na ginamit mo, binigay mo pang donate kay Chis Escudero, ay kinita mo galing doon sa, mga kababayan, kinita mo galing sa mga government projects ng flood control. Di ba? Mahirap sabihin, pero mga kababayan, we can speculate that money came from those projects. Or sabihin natin, ito kasing taong ito, maliwanag na siya ay nasa gobyerno, so dapat hindi po siya pwedeng magbigay ng donasyon sa isang politiko dahil magkakaroon ito ng tinatawag na conflict of interest. Diba, mga kababayan, in exchange of something in the future. Sabi, he pointed out that Lubiano is the majority owner of Centerways and derives his income from the firm's operation. Yun yung sinabi ko kanina.
raising questions about whether the donation should be treated as coming from a government contractor. The teacher is urging the Supreme Court to reverse PFAD's recommendation and proceed with a deeper investigation into the legality of the contributions. The admission of the petition means the High Court will examine whether election laws were properly applied in distinguishing between personal and corporate donation. Dapat kasi mga ka-GP natin, sa totoo lang, no, kung ikaw ay connected sa isang korporasyon na mayroong kontrata sa gobyerno, dapat ilahat na natin in general rules na dapat kapag ikaw ay shareholder ng isang company, ng isang firm, sabihin natin mga kababayan, or ng isang contractor, edi dapat automatic na hindi ka pwedeng mag-donate. Kahit sabihin natin in your personal capacity. Kasi you could, mga kababayan, pwede kang mag-umit o pwede kang kumuha ng parte ng kinita mo sa gobyerno na yan, dun sa mga projects mo sa gobyerno, to give it to a person na tumatakbo sa politika. Di ba mga kababayan? Ganun lang yun kasimple. So, dapat in general, dapat iusin na talaga to. Otherwise, mga ka-GP Natics, maraming gagawa ng ganito. Parang isang bad precedent pa rin to. So, maganda yung ginawa ng Supreme Court na sila mismo ang magbusisi. Mga kababayan, at tingnan nilang maigi yung bagay na to. Kung mayroon bang ginawa na pagmamanipula dito, kailangan ba talaga mga ka-GP Natics na ang personal capacity ng isang member ng contractor na nasa gobyerno ay hindi ba siya one and the same? Ganon ang kailangan nilang i-determine. Kapag na-determine nila that effectively, mga kababayan, yung member po ng Centerways or shareholder ng Centerways ay one and the same dun sa isang tao na sinasabi kumuha ng pera in his personal capacity, pwedeng malagot etong si si Lawrence Lubiano. Of course, tatamaan talaga etong si Chis Escudero. So, hindi pa tapos mga kababayan ang laban hinggil sa bagay na to. Okay? So, ayan. Thank you so much po muli sa inyong lahat mga kababayan. Magandang hapon. Hanggang dito na lamang ang inyong abang lingkod. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na live streaming natin. Salamat, Ma'am Zinaida Yamamura. Thank you so much po for watching. Sa lahat ng nandito, Ma'am Margie, thank you. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Iwasang magkasugat. Sa mga magsiswimming dyan, huwag kayong papakalunod.